Kalain niyo yung mga bagong concept yun, di pa natin napag-usapan pero nasagot nyo ng tama. Okay. So dito tayo sa ating immunization, okay? So let's begin our discussion with immunization program. So bago tayo mag-start, let's talk about your vaccine history, okay? So we have here your scientist, Edward Jenner, kasi siya po yung founder ng vaccinology. So Edward Jenner is the first who developed the successful vaccine worldwide. At ano yung successful vaccine worldwide? The smallpox vaccine. Huwag niyong kakalimutan yan. It is the first ever successful vaccine developed in history. Smallpox vaccine. Okay, ginawa po yan ni Edward Jenner noong 1978. 1798. 1798. So yung smallpox vaccine hanggang sa ngayon ginagamit po natin yan at ginagamit din po ngayon yan para maagapan yung pagkalat ng ating monkeypox. Yan. Kasi may pagkakahawig yung smallpox at saka yung monkeypox. Okay? And nakikitaan naman ng efficacy yung ating smallpox vaccine laban sa ating monkeypox. Okay? So yun. So Edward Jenner is considered as the founder of vaccinology. So he developed the first smallpox vaccine in year 1798. So smallpox vaccine was introduced by Edward Jenner in 1796 and it was the first successful vaccine to be developed. Okay? Bakit? Ano ba yung smallpox? Ang smallpox kasi dati, isa din po itong pandemic. Yan. So naging pandemic din po kasi itong smallpox dati. So smallpox po yan ay virus po ito. Pero take note, ito po yung isa sa pinaka tawag dito, successful naman na achieve ng epidemiology. Yan. So in history, ito naman po yung pinaka-success ng epidemiology kasi ito yung sakit na na-eradicate worldwide. Okay? So pagtanong ka sa board exam kung kailan po yung eradication or global eradication ng smallpox, ang sagot natin is May 1980. So noong May 1980, WHO declared global eradication of smallpox. Kasi yung pinaka-last wild case of smallpox ay na-report pa yan sa Somalia noong 1977. So noong 1980, dineclare na po ng WHO kasama ng Pilipinas na free of smallpox countries. Yan. So wala na. So na-phase out na sa buong mundo yung smallpox. Oo. So the last wild case of smallpox is in Somalia in 1977. So ano ba nakatulong? Bakit daw na-eradicate itong smallpox? Eradication of smallpox is due to your successful vaccination. Yan. So sa naman po mga sakit na ang bukod tangi lang na makakapag-end ng pandemic is vaccination or inoculation. Kailangan ma-meet natin yung herd immunity para lahat po ay magkaroon ng protection against your viruses or kung ano man ito nagkukos ng pandemic. Okay, so again, ulitin ko, global eradication of smallpox was on year May 1980 pa. So matagal na, May 1980. May 1980. So yun. So noong year 2000, ang na-eradicate po is polio. So wag kayong magkakamali sa board exam kasi may question din kasi sa mga CHN test questionnaires na ano daw yung dineclare ng WHO kasama ng Pilipinas na na-eradicate noong year 2000. Ang sagot doon, polio. Pero kapag 1980, ang sagot nyo is smallpox. Huwag magkakamali. Pero itong polio, bumalik noong 2019 After 19 years of its in existence, bumalik siya. Diba? Nabalitaan nyo naman siguro yung nagkaroon ng outbreak ng polio sa Mindanao. So bumalik po siya after 19 years. Pero itong si smallpox, hindi na po siya bumalik. Okay? Pero pinaniniwalaan ngayon na parang nag-mutate lang yung smallpox virus ngayon, parang naging monkeypox siya. Parang yun yung pinag-aaralan nila kung may connection ba yung smallpox dati
at saka yung monkeypox virus ngayon. Kasi kung mapapansin mo yung blister na meron kay smallpox at saka kay monkeypox, may similarities din sila ng konti. So yun po yan. Okay? At parehas po silang virus. So yun. We have your vaccine history. Naintindihan po ba? Naintindihan po ba yung ating vaccine history? Paano nagkaroon ng kauna-unang bakuna? So always remember, Edward Jenner is the father of vaccinology. Hindi si Louis Pasteur. Si Louis Pasteur siya ang siya yung isa sa mga isa rin sa mga nagbigay ng contribution sa epidemiology kung saan tatlo yung bakunang kanyang nagawa. Yung bakuna sa cholera, sa anthrax at saka sa TB. Yan. Pero yung TB kay Cox na yon, kay Robert Cox. Bacillus encalmit yan. So yun. So aside lecture naman po yun sa ating vaccines mamaya. Pero isipin nyo na lang lagi, pag sinabing father of vaccinology, that is Edward Jenner. Yan. Edward Jenner. Next. Expanded program on immunization. It is the old law. Old law na po ito kasi may bagong batas po tayo na mga inamid ang ating PD 996. Nandyan yung, excuse me po, nandyan yung RA 8746, nandyan yung ating RA 10152. So may mga bakuna tayo dyan na naidagdag like your Hepa B at saka yung mga PCV. Yan. Pero itong PD 996, kahit luma na po siya, siya pa rin po yung ating common board question kumbaga. Marami pa rin pong lumalabas sa ating PD 996. So before we start our lecture discussion about EPI, let's define first what is immunization. So immunization is also known as inoculation. Huwag niyong kakalimutan yan. Inoculation or immunization, same lang po yan. Okay? So immunization is the process of introducing vaccine into the body before infection sets in, providing artificial active immunity. So napaka-importante po yan, kaya naka-bold at naka-highlight po yan kasi yan po ay tinatanong sa board exam. Okay? So always bear in mind, lahat ng mga bakunang itinuturo, ito ay nagpro-provide po ng artificial active immunity. Okay? Bakit artificial? Kasi synthetic source po yan. Bakit active? Kasi katawan mo pa rin ang gagawa ng antibodies para pag pumasok yung tunay na virus or bacteria ng sakit, meron ka ng panlaban sa sakit. So that is an artificial active kasi pag sinabi mong artificial, ano ulit ang artificial? From synthetic sources. Synthetic source po yan. Pag sinabi mong active, katawan mo ang gagawa ng antibodies. At kapag katawan mo ang gumagawa ng antibodies, tatagal po ito ng ilang taon or pwedeng lifetime or lifelong immunity. Huwag niyo kakalimutan yan. May mga bakuna na nagbibigay ng lifetime protection at saka long-term protection. Okay? Katulad ng COVID, long-term lang siya pero hindi siya lifelong. Okay? Magkaiba kasi yung long-term sa lifelong. Okay? So tandaan niyo yan. At meron din naman yung mga bakuna na nagbibigay lang ng short-term protection na nangangailangan ng booster doses. So kung titingnan natin, lahat po ng mga nasa EPI natin na bakuna, that is artificial active. So pag tinanong ka sa board exam, tinuro ka ng bata ng BCG, anong immunity ang na-develop? Artificial active. DPT, artificial active. Hepa B, artificial active. Bakit? Kasi nasa EPI. Yan. So pag wala sa EPI, kunwari tinanong ka, tinurukan yung bata ng rabies immunoglobulin. O nasa EPI ba yung rabies immunoglobulin? Wala. So hindi siya artificial active. Pag mga immunoglobulin, passive na po yun. Okay? Tandaan niyo na pag immunoglobulin, passive vaccines po yun. Kasi wala sa EPI. Yun yung isa nating keyword, palatandaan na hindi siya artificial active. So lahat na makikita mo sa EPI table, lahat yan na mabakunang yan, magbibigay yan ng artificial active immunity. Malinaw po? So yun. Okay? So according to WHO, 2 to 3 million deaths among children per year could have been prevented by access to immunization. Marami sanang nasa-save na buhay sa mga bata kung lahat ng mga bata ay may accessibility
sa immunization program natin. Okay? Kung lahat ay nababakunahan, hindi po sila nagkakandamatay sa ating mga immunizable diseases. Sir, may mga bakuna po ba kontra sa pneumonia? Meron. Diarrhea? Meron. Yan yung mga dalawang leading cause of death ng mga bata worldwide. We have pneumonia and diarrhea. Meron tayong bakuna dyan para maiwasan natin yung kamatayan ng mga batang yan. Okay? So huwag yung kakalimutan yan. So we have your 2 to 3 million of deaths among children can be prevented if there is an access to immunization. So kapag kayo mga nanay, huwag kayong matakot na pabakunahan yung mga anak ninyo. Especially kapag ang bakuna naman na ino-offer ng RHU or ng clinic ay matagal nang isinasagawa. Like OPV, like your BCG, DPT, Hep B, lahat yan ipaturok nyo sa bata. Okay? Unless na lang kung meron silang hypersensitivity or allergy sa vaccine na yan. Okay? Doon lang naman tayo bawal magpabakuna kapag may allergy tayo or hypersensitivity. Okay? So pero pag sinipon lang siya after ng bakuna, nilagnat lang siya after bakuna, okay lang yan. Kailangan i-submit mo pa rin siya para sa kanyang second dose or mga next dose. Yan, okay? So huwag kakalimutan para may iwasan daw natin itong mga deaths among children. Okay? So next, so we have your schedule of immunization in the Philippines. We have your designated day of immunization, which is Wednesday. Huwag niyong kakalimutan yan. Araw ng Patak Day, Wednesday. Okay, Wednesday, araw ng Patak Day. Kaya kapag ikaw ay dumaan sa harap ng inyong munisipyo, ng inyong city hall, ng inyong city district health office, or sa RHU, makikita mo mga nanay may mga bitbit na bata sa Miyerkules. Bakit? Kasi araw ng bakunahan ng bata. Tama? Sino nakapansin sa inyo niyan? Di ba pag ikaw madaan sa RHU, ang daming mga nanay na may bitbit na bata. Kasi nga araw ng bakuna ang Miyerkules. Yan. So araw ng bakuna ang Miyerkules. So kapag isasagawa ang bakunahan sa RHU, it should be conducted weekly. Every week dapat may bakunahan sa RHU. Yan. Pero kailangan pumapatak lagi yan sa araw ng Miyerkules. Weekly yung ating immunization sa ating RHU. Kapag isasagawa naman po ito sa ating barangay health station, yung mga nurses, ang mga midwife, ang pupunta sa mga barangay for immunization, to update the immunization, kunwari pupunta sila doon sa isang barangay para ma-update yung immunization ng mga bata, especially during pandemic. Okay? So ginagawa po yan monthly. Yan, monthly basis po ang immunization kapag sa barangay health stations. Pero kailangan pumatak pa rin ito sa araw ng Miyerkules. Yan. Wednesday, but monthly. Then kapag ito naman ay dadalhin sa mga bulubunduking lugar, sa mga isla or mga remote areas, or kung tawagin natin ay mga far-flung areas, dala-dala yung ating dala-dala ng mga midwives at nurses yung ating vaccine box. Yan. Quarterly naman po yun. Yan. Quarterly immunization schedule naman po natin doon. So kailangan papatak ulit yan sa araw ng Miyerkules. Anong kulay ng box? Anong kulay ng box na ginagamit? Minsan blue, minsan gray. Yan. So yun yung ating dinadala. Tapos may mga cold dogs sa loob para hindi masira yung bakuna. May mga ice. So bago ka pumunta sa liblib na lugar, kailangan i-prepare mo muna yung ating transportation box kung tawagin natin. Okay? So protektahan mo muna yung mga bakuna nasisira sa lamig at saka nasisira sa init. So yun yun. So we have your schedule, Wednesday, Patak Day, weekly sa RHU, monthly sa Barangay Health Station, and quarterly naman sa remote areas. So huwag kakalimutan yan. Malinaw po? O nakakasabay pa ba? Yan. So masyado pang maaga para antukin tayo. Yan. So ano po yung mga bakunang makikita sa ating EPI? So here are the vaccines under your EPI or the expanded program for immunization. So these are the vaccines with its preventable diseases. Ano ba yung nape-prevent niyang sakit? Kunwari, TB. Ano bang TB? Tuberculosis. Anong bakuna kontra TB? BCG. BCG is a vaccine to prevent TB. Not only TB, also leprosy can also be prevented by BCG. Huwag niyong kakalimutan yan. Basta Mycobacterium ang agent mo, pwedeng maiwasan yan ng BCG. So Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium leprae can be prevented by BCG.
So pag tinanong ka sa board exam, anong bakunang pwede makaiwas kay leprosy? Baka magtaka ka, may bakuna ba yung leprosy? Meron kang pwedeng gamitin na bakuna para maiwasan ng leprosy. At ano po yun? BCG. Because BCG is not only for TB, it can also prevent leprosy. So yun po yun, okay? So, and that is the first artificial vaccine received by your baby. Yan yung pinakauna sa lahat na bakunang ibibigay sa bata. The BCG. Kung hindi BCG, Hepa B. Yan, okay? Next, another vaccine is the DPT, or we have your new vaccine known as the pentavalent vaccine. Ano mo pentavalent? Penta means 5. Anong penta? 5. So itong pentavalent vaccine natin, ito yung 5-in-1 vaccine. Isang katurukan ng 5 bakuna. Pentavalent vaccine. Pero yung old na ginagamit natin, DPT. Pag walang DPT, pwede mong gamitin ang DNT or the diphtheria toxoid. Yan, or the diphtheria tetanus vaccine. So pwede yon. TD or the DT. TD or the DT. Tinatanggal minsan yung pertussis. Why? Bakit tinatanggal ang pertussis, nurses and midwives? Sige nga. Bakit tinatanggal ang pertussis minsan? Anyone? Sino makakasagot niyan? Ha? Sino pa makakasagot niyan? Bakit minsan tinatanggal ang pertussis? Yes, to avoid seizures, to avoid encephalopathy. Why? Kasi ano po, ang pertussis vaccine kasi ang nagkukos ng fever sa DPT. Kaya pag ikaw ay nagpaturok ng DPT, expect mo talagang lalagnatin yung bata within 24 hours after vaccination. Why? Kasi pertussis causes fever. At tinatanong po yan sa board exam. Huwag niyong kakalimutan yan. Pag tinanong ka sa board exam, what vaccine causes fever in DPT? Sagot mo, pertussis. Yan, pertussis vaccine. Yan, okay? So, diphtheria and pertussis, kasi yan, mga bakterya po yan. Yung measles vaccine, yan, sikat din po yan sa board exam. Napakasikat po ang measles na sakit sa board exam. Kasi bakit sikat po ang measles? Kasi sa Pilipinas, kadalasan kapag may cases ng measles, nagiging outbreak po siya. Kunwari, nag-report lamang ang DOH ng 11 na cases. After how many days, biglang lumulubo na yung kaso niya. Parang dengue lang po yan na bigla-bigla ang at tumataas yung kaso. Lumulubo yung kaso niya. Okay? So, para maiwasan natin itong measles or yung rubiola, okay? So, iba kasi yung measles kay German measles. Huwag niyong kakalimutan yan. So, measles is the rubiola. Okay? Rubiola po ang measles. Ito yung sakit kung saan may nakikita kang Koplik spot at lumalabas yun sa board exam. So, Koplik spot is the pathognomonic sign of measles. Yan. So, itong measles na to, pwede mong maiwasan yan by the use of your measles vaccine. Yan, measles vaccine. Next, poliomyelitis. Poliomyelitis or the infantile paralysis. Infantile paralysis or the Hayne-Maiden disease kung tawagin natin sa ating communicable diseases. So, Hayne-Maiden or the infantile paralysis, the other name is poliomyelitis. Polio. Yan. So, ang polio, ang inaatake po ng sakit na ito is the brain and the spinal cord. Tama? So yung ating spinal cord ang kadalasang naapektuhan dito, causing your paralysis, flaccid paralysis. So para maiwasan natin ang polio, dalawa po ang available na polio vaccine sa ating market. Meron tayong OPV at meron po tayong IPV. Tanong, sino ang mas naunang na-develop? OPV or IPV? Sino mas unang na-develop? OPV or IPV? Anong unang mas naunang na formulate? OPV or IPV? Mali. Ang naunang na-develop ay IPV. Mas nauna po ang IPV tapos OPV. Yan. So, ano ng pagkakaiba ng OPV sa IPV? Ang OPV, oral polio vaccine. Yan. Oral poliomyelitis vaccine. So this vaccine contains live attenuated viruses. Live yung virus sa OPV. While in your IPV, that is an inactivated polio vaccine.
So pag sinabi mong inactivated, hindi active yung ating virus. Patay yung virus doon. Patay yung virus, no capability to cause a disease. Unlike kay OPV, pwede po siyang mag-lead into a polio vaccine induced, pwede siyang mag-lead sa OPV induced polio disease. Anong ibig sabihin nun, sir? Kapag ang OPV ay binigay mo sa immunocompressed na bata or immunocompromised na bata, yung mababang resistensya niya, pwede niyang ma-develop yung sakit na polio. Yan. So kapag immunocompromised ang bata, hanggat maaari, huwag mong papatakan ng polio or OPV. Ang ibigay mo instead ay IPV. So ang IPV, ginawa po itong IPV para sa mga batang may mababang resistensya, katulad ng may mga cancer or like your leukemia, may mga HIV/AIDS na bata, or mga batang nag-undergo ng high doses of corticosteroid therapy. So yun. So ginawa po ito para sa mga batang hindi makatanggap ng OPV. Sino yung mga batang yon? Kung tawagin, immunocompromised children. IPV. Yan, IPV. Ngayon, kung titingnan mo, OPV is oral. IPV is IM, injection. Ngayon, sa ating EPI immunization program, ginagamit ang IPV to boost your OPV. Kadalasan, binibigyan pa rin natin ng IPV kahit nakatanggap sila ng OPV. Bakit? That will serve as the booster dose of your OPV. Kunwari, pinataka mo ng OPV. At the third dose of OPV, minsan sinasabay natin tinuturok yung IPV as a booster dose of the OPV vaccine. Yan. So yun. Pinangpapaboost natin yung IPV. So ngayon, kung tinanong ka sa board exam, Sabin vaccine is the OPV and the Salk vaccine is the IPV. Keyword, Sabin sa bibig. Sabin sa bibig, OPV. Sak, sinasaksak, IPV. Okay, tandaan niyo yan. So Albert Sabin formulates the OPV and Jonas Salk formulated the IPV. So Sabin sa bibig, Jonas Salk, sinasaksak, kasi IM, IPV. So malinaw po tayo sa ating dalawang klase ng ating bakuna ng OPV at saka IPV. Nagets po ba yung dalawang polio vaccine natin? Any question with your polio vaccine? Choppy na ako. Yan. Okay. Choppy. Yan. Mahina kasi ang signal. Tuwa ng yung buntot ng bagyo'y papaalis na. Pero nakuha naman po. Nakuha naman po yung ating gustong iparating. Oo. O mali. OPV kay Albert yan. OPV Albert. IPV Jonas. Yan. Jonas Salk. Yan. Okay. So yun po yun. Dalawang klase ng polio vaccine. Next. Tetanus. Pag sinabi naman natin tetanus, ito yung sakit na kung saan
Ayan, so nawala po ako, kinidnap po ako ng alien. Mahina signal, wait lang po ah. Yan, okay. So yun yung ating OPV. Next sa tetanus naman, tetanus is a disease caused by anaerobic bacteria. Tandaan niyo yan. So anaerobic bacteria po ito, ibig sabihin nabubuhay po ito kahit walang oxygen. So pag may oxygen or may hangin, namamatay po itong bacteria na ito. Kaya pag may sugat, dapat nahahanginan or nakakahinga. Okay? Para hindi po mamuhay yung bacteria, kung tawagin natin ay, anong tawag natin sa bacteria na yun? We have your tetanus bacteria. Yan, Clostridium tetani. So, pwede maiwasan ng tetanus giving a lifetime protection with your DPT for children and tetanus toxoid for mothers. Yan, tandaan niyo yan. Sa bata, DPT can prevent tetanus, and for mothers, tetanus toxoid can prevent tetanus. Yan. Next, Hepa B. Hepa B vaccine naman ang ating ginagamit dyan para maiwasan natin yung ating hepatitis B virus. Yan. So, hepatitis B virus can be acquired via bloodborne and sexual contact. Huwag niyong kakalimutan yan. So, bloodborne po ang Hepa B and via sexual contact. So, Hepa B vaccine can be administered to a mother and to a baby kapag sila po ay positive. Kunwari, si nanay, Hepa B positive po si nanay, right after na ma-deliver yung bata, kailangan maturukan na siya ng hepatitis B vaccine. Yan, okay? So, hepatitis B vaccine. Next, another vaccine na binibigay natin, the rotavirus vaccine. The Rotarix kung tawagin natin. Itong rotavirus vaccine or Rotarix, ito yung ating vaccine kung saan ito yung ating pangunahing bakuna na panlaban sa diarrhea sa mga bata. Why? Because the most common agent causing diarrhea among children worldwide is the rotavirus. Huwag niyo kakalimutan. Yan po yung pinaka number 1 causative agent of diarrhea among children. Yan, rotavirus. Pumapangalawa lamang yung Norwalk virus. Number 1 lagi ay rotavirus. Okay? Next, meningitis can also be prevented also by injection of pentahib. Sir, what is pentahib? It is the Haemophilus influenza B virus vaccine. So makikita mo itong Haemophilus influenza B virus vaccine na nakalagay na doon sa pentavalent vaccine. Yung 5-in-1 natin. Kaya nga siya tinawag na 5-in-1 kasi ang laman ng 5-in-1 ay 5-in-1. May DPT, pertussis, tetanus, o tatlo na yun. Diphtheria, pertussis, tetanus. Tapos may Hepa B, tapos may HIV. Kaya siya tinawag na pentavalent vaccine kasi 5 sakit na maiwasan mo sa isang bakuna. Kasi may diphtheria, may pertussis, may tetanus, may Hepa B na doon at meron ng Haemophilus influenza B sa vaccine na yon. Kaya siya tinawag na pentavaccine. Okay, the 5-in-1 vaccine. Yan. So yung 5-in-1, I think libre yan sa RHU, pero pag sa mga well baby check-up clinic, may bayad po yan. Medyo mahal din yun. Okay? So yun yun. So we have your DPT, Hepa B, HIV. Nakikita mo yun doon sa pentavaccine, yan, pentavalent. So malinaw po sa ating vaccine preventable diseases. Naintindihan? May bakuna po ba tayo sa API kontra rabies? Wala. Walang kontra rabies. Kontra dengue? Wala ding kontra dengue. Kontra COVID? Wala ding kontra COVID. Yan. Sa balik, ano yung tawag dito? Bukod kasi yung batas for COVID yan. Bukod kasi yung ating immunization program for COVID yan. So wala siya sa ating API. Although na binabakuna ng mga bata, wala po sa mga batas sa Pilipinas ang nag-mandate na bakunahan ng mga bata sa COVID vaccine yan. Walang batas pero may mga resolutions yan. So yun. Okay? So next, let's talk about your false and absolute contraindications in terms of immunization. So as nurses and midwives, we must be knowledgeable about the contraindications of immunization.
para ma-lessen at maiwasan natin ang liability. To prevent any liabilities like negligence and malpractice, you must be aware of these contraindications. Kasi pag di ka aware sa mga contraindications, naturukan mo yung batang may ganyang condition, meron kang liability. So kailangan alamin mo kung ano yung condition ng bata bago mo siya turukan. Malinaw po? So dito sa ating discussion ngayon, meron tayo ditong tinatawag na false contraindication at saka absolute or the true contraindication. So anong ibig pong sabihin yan? Pag sinabi kong false contraindication, hindi tunay na pinagbabawal ang bakuna. Kung nakita mo ito sa bata, hindi porket meron siya nito ay hindi mo na siya pwedeng bakunahan, mali. Meron man siya nito, you must still give or administer the shot of immunization. Kunwari, kung merong lagnat yung bata pero hindi naman lumalagpas ng 38.5, you can still give the vaccine. Go for that immunization. Okay? So pag meron lagnat, kunwari 38.4, 38.2, 38.3, okay lang yan. Wag lang lumagpas ng 38.5. Malinaw po? Kasi sa board exam, nilalagay nila 38.4 yung bata. Ano daw ang gagawin mo? Instruct the mother to return if the baby is well. Go on with the immunization schedule. Tapos, do not give the vaccine. Yun yung mga choices doon. So always remember, kapag di naman lumalagpas ng 38.5 yung body temperature ng batang may lagnat, you can still give immunization. Nakuha po? So huwag magkakamali. So kailangan ang ating criteria, kailangan lumagpas ng 38.5 para hindi na pwedeng bigyan ng bakuna. Ipagpaliban mo ang schedule niya. Pero pag 38.4 na pumunta sa clinic, 38.2, then go on with your immunization. Then advise the mother to give paracetamol after injection. Okay? Next, vomiting. Pag nagsusuka ang bata, it is not a true contraindication. So you can still give your immunization. So bigyan mo pa rin ng bakuna. Kapag OPV ang binigay mo at biglang napasuka ang bata right after the administration of OPV, ang gawin mo, give another dose of OPV immediately. Then you must NPO the child for about 10 minutes, okay na yon. Huwag ka muna magbigay ng kahit ano sa kanya. 10 to 30 minutes para ma-absorb yung vaccine. Kasi pag binigyan mo siya ng pagkain, pinainom mo siya after ng OPV, susuka ulit yan. So pag vomiting, still you can give your immunization. Next, respiratory condition like your cough and colds, still you can give your immunization. Malinaw po? May sipon, may ubo, pwede pa rin bakunahan ang bata. Bakunahan mo pa rin yan. Sipon tsaka ubo lang naman. Next, malnutrition, still you can give your vaccine kahit na meron na siyang malnutrition. Mas kailangan niya yung bakuna kasi mas vulnerable yung bata sa sakit. So kailangan pa rin natin siyang turukan ng bakuna. Also with your child with diarrhea, bakunahan mo pa rin siya. Sino pa sir ang pwedeng bigyan ng bakuna? Mga bata na merong HIV ang nanay pero hindi mo naman nakita ng sintomas ang bata. Sino pa? Yung may mga hepatitis B na bata. Pwede pa rin yung mga bata yun. Sino pa? Yung may mga Down syndrome na bata. Still you can give vaccine. Okay? So any question with your false contraindication? So pag nakita mo po yun, pwede pa rin bakunahan yung bata. Hindi bawal hindi bawal yung pagbibigay ng bakuna kung may lagnat, yan. Kung may pagtatae, pagsusuka, may ubot sipon, malnourished ang bata, may hepa ang bata, Down syndrome ang bata. Ayan. So ano pa, autism yung bata, walang pagbabawal dyan. Still they can receive the vaccine. Isa lamang yung pinaka-absolute na bawal sa bakuna. Hypersensitivity with the component of the vaccine is the absolute contraindication of any vaccine. Ibig sabihin po niyan, lahat ng bakuna, kapag meron kang allergy sa bakunang yan, never mo na siyang tatanggapin. Okay? Yun lamang yung pinaka-absolute sa lahat na bawal na i-receive ang isang bakuna. Okay? Yung anaphylaxis or hypersensitivity kung tawagin natin.
So ano pa yung mga bawal sa bakuna? Ito na, bawal na. Mga tunay na pagbabawal sa bakuna. Do not give DPT if the child experience convulsion within 7 days after DPT injection. So take note, within 7 days. Within the first week after receiving your DPT vaccine, nakadevelop siya ng seizure or convulsion, second dose, third dose of DPT is to be withheld or withheld na. Bawal na niyang i-receive yan. For life na po ba, sir? Yes. For life nang hindi pa pwede ang DPT. Pero kung meron kang available na DNT vaccine without the pertussis, yun ang pwede mong ibigay. You can give DNT but not DPT anymore. Malinaw po? You can give DNT, the diphtheria and tetanus or diphtheria toxoid, but not the DPT vaccine anymore. Kasi pertussis is the one that causing encephalopathy, or the seizure or convulsion of the baby. So yun, okay? So bawal mo na ibigay ang DPT. Kung magbibigay ka man ng protection against diphtheria and tetanus, then give your DNT, but never give the vaccine DPT. So yun po yun. Again, ilang palugit daw? 7 days after injection of DPT. Next, ano pang ating tunay na pagbabawal? Absolute contraindication is anaphylaxis to any components of the vaccine. Ano ibig kong sabihin dito? Kung ikaw ay nagkaroon ng allergic reaction ng unang dose mo, bawal mo nang i-receive sa second dose. Kasi kung nagka-allergic reaction ka nung una, ibig sabihin yan, hypersensitive ka sa any component ng bakuna. At kapag second dose ay nireceive mo pa, kunwari second dose, kinuha mo pa rin, tinanggap mo pa rin ang second dose, baka hindi na lamang allergic reaction ang mangyari sa'yo. Pwedeng mag-lead na ito ng mas life-threatening condition kung tawagin natin ay anaphylaxis. Nakakamatay po ba ang anaphylaxis? Yes. Nakakamatay ang anaphylaxis at isa lamang ang emergency drug natin dyan na pwedeng iturok. Epinephrine drug. Yan. Okay, so huwag niyo kakalimutan, drug of choice, epinephrine. Yan. Lumalabas sa board exam. Epinephrine is a drug of choice of anaphylaxis. Next, ano pa? Sabi ko kanina, kapag ang bata ay ipinanganak sa nanay na may HIV pero hindi mo nakitaan ng sintomas yung bata, pwede mong turukan ng bakuna yung bata. Pero pag ang bata na pinanganak sa nanay na may HIV at nakitaan mo yung bata ng signs and symptoms ng HIV, then do not go on with the immunization. Bawal na. Especially those live attenuated vaccines. Bawal na siyang i-receive ang BCG, ang Rota, ang OPV, ang measles. Bawal na sa kanya yun. Okay? So yun yung rule, yun yung ating rule natin eh. Kapag immunocompromised ang bata, wag kang magtuturok ng live vaccines. Kasi instead makatulong ka, mas lalong binigyan mo ng problema yung bata. Magkakasakit siya lalo na mabakunang binigay mo. So yun yung ating absolute contraindication. And last, we have your anaphylaxis after a previous dose. So yan lamang po ang ating mga absolute contraindications. So naintindihan po ba yung ating contraindications? The true contraindications and the false contraindications. So after lunch, itutuloy natin to. We have your, yes, leading to shock API. Okay. Malinaw po ba yung ating mga contraindications? Yan. So mamaya po after lunch, ituloy natin. Baka sakaling gumanda-ganda ng panahon kasi malakas pa rin ang hangin. Kamusta po ang mga taga-Norte, mga taga-Cagayan, Isabela? Kamusta po kayo dyan? Binagyo po ba kayo kagabi? Bigat ng ulan kaninang madaling araw. Ang lakas. I think dyan sa Manila, okay ang Manila pa, pa south, okay naman dyan. Kelly Hadley, sige po Sir Jeff. Sige po. Balik po tayo dito, 1:15 para enough time for you to have nap time yan. Para makaidlip-idlip naman po kayo. O, dito po makulimlim palit tsaka mahangin. Kaya nawawala ang signal natin. Ayan, so I hope mamaya mas maganda na ng konti ang signal natin.
Ayan. Okay. So balik po tayo dito mga 1:15 para sa ating next na lecture yan. Stop ang recording natin.